Noong kalagitnaan ng 2010, habang pinalalawak ng Islamic State ang teritoryo sa Iraq at Syria, mabilis silang nag-recruit ng mga bagong miyembro. Nagpatuloy ang mga terorista sa malawakang social media campaign at pagpapakalat ng propaganda sa mga pinakamahinang tao. Tinatarget ang pinakananganganib na miyembro ng lipunan. Mga lalaki at babaeng nakakaramdam ng pagiging dayuhan o hindi tanggap ng lipunan o yaong mga pakiramdam ay wala silang layunin sa buhay. Lahat ng ito ay nakakabahalang naging matagumpay. 10,000 individual mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagtungo sa gitnang silangan upang sumali sa Islamic State of Iraq and Syria sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa isang recruiter o kaya naman ay nanatili sila sa kanilang sariling bansa kung saan maaari rin silang maging recruiter. Habang ang pinakaapektado ng propaganda ng Islamic State of Iraq and Syria ay mga batang Muslim na lalaki na nasa kanilang early hanggang mid-20, bawat demograpiko ay nanganganib na ma-brainwash ng mga terorista. Isa sa mga kwento mula sa recruitment drive ay ang kay Sally Ann Jones, isang Britanikang babae na nahikayat ng propaganda ng Islamic State noong 2013. Nagdesisyon si Jones na sumakay ng eroplano papuntang Syria na magbabago ng kanyang buhay. Doon, hinarap niya ang mundo ng teroristang plano, wanted na rebelde, at mararahas na krimen. Ngayon, susuriin natin ang nalalaman natin tungkol sa buhay ni Sally Ann Jones. Sino ang tila ordinaryo, ngunit lubos na nababagabag na babae na nagtungo sa Syria upang sumali sa hanay ng Islamic State? Paano naging takbo ng kanyang buhay matapos piliin iyon at ano ang naging wakas niya? Samahan kami ngayon habang sinusuri natin ang mga tanong na ito. Maraming iba pa. Welcome sa Wars of the World! Maraming pagsubok ang pinagdaanan ni Sally Ann Jones noong lumalaki siya, ngunit walang palatandaan sa kanyang kabataan na magpapahiwatig ng mga desisyong gagawin niya paglaki. Ipinanganak at lumaki siya sa Greenwich, isang mayamang lugar sa timog silangang London. Pinalaki siya ng kanyang ina at ama bilang Katoliko at ginugol ni Jones ang kanyang libreng oras sa mga Katolikong youth group sa kanilang lugar. Sa kabila ng perpektong buhay, lumalala ang problema ng mga magulang ni Sally Ann Jones na hindi niya kayang kontrolin. Nagkaroon ng magulong diborsyo ang mga magulang ni Jones noong siya ay 10 taong gulang pa lamang, na sa kasamaang palad ay nauwi sa pagpapakamatay ng kanyang ama makalipas lamang ang ilang panahon. Dahil biglang nagulo ang kanyang buhay sa murang edad, ginawa ni Jones ang lahat ng kanyang makakaya upang magpatuloy. Nagpatuloy sa pag-aaral si Jones hanggang 16 at doon siya nagtrabaho bilang taga-benta ng kosmetiko sa L'Oreal. Iniwan ni Jones ang Greenwich at kalaunan ay nanirahan siya sa Chatham, Kent, kung saan siya tumira sa council housing. Hindi naging madali ang buhay ni Sally at agad niyang naranasan ang kakulangan ng kita para sa araw-araw. Nahanap ni Sally ang aliw sa musika sa mahirap na panahon at bumuo ng punk band na Crunch kasama ang mga kaibigan noong dekada 90 kahit kapos sa pera. Umaasa raw siya sa tulong pinansyal ng gobyerno at madalas pumunta sa food bank para sa kanyang pangangailangan. Pagkaalis niya sa Greenwich, agad nanganak si Sally Ann Jones ng kanyang unang anak na lalaki. Ipinanganak siya noong 1976 at sandaling naging kasintahan ni Jones ang ama ng bata hanggang sa ito ay pumanaw makalipas ang 3 taon. Makalipas ang pagkamatay ng unang partner, nagkaroon si Sally ng bagong relasyon at pangalawang anak. Isang batang lalaki na nagngangalang Jojo
ang ipinanganak noong 2004 at kahit mahirap ang buhay, ginawa ni Sally Ann Jones ang lahat ng kanyang makakaya upang suportahan siya. Nang magkaroon ng problema sa pera si Jones, naghahanap siya ng sagot sa internet. Lalo siyang nadama ang lugmok at nawala ng pag-asa, kaya nagkaroon siya ng interes sa conspiracy theory at nagsimulang magbasa tungkol sa kasaysayan at itim na mahika. Lumipas ang dekada 90, sinundan ng dekada 2000 at halos walang nagbago kay Jones. Nahirapan siya sa buhay, pinagkakasya ang kita kaya naghahanap ng aliw sa internet. Di tiyak kung paano nagkaroon ng interes si Jones sa radikal na jihadistang agenda. Malamang nag-ugat ito sa madalas niyang exposure sa online media tungkol sa mga sabwatan. Pinaniniwalaan na ang digmaan sa Iraq at ang pagkamuhi ni Sally dito ang maaaring nagtulak sa kanya na sumuong sa ekstremismo. Tinatarget ng Islamic State of Iraq and Syria recruiters ang online forums tungkol sa digmaan sa Iraq para hikayatin ang mga mahihinang tao na sumali. At hindi nagtagal, ito mismo ang nangyari kay Sally Ann Jones. Hindi pa rin malinaw ang eksaktong detalye kung paano sumali si Sally Ann Jones sa Islamic State, pero alam nating mabilis itong nangyari. Sa buong taon ng 2013, malaking pagbabago ang taon na ito para sa Islamic State of Iraq and Syria na kamakailan lang lumawak sa Syria matapos makuha ang ilang teritoryo sa Iraq. Sinimulan na nila ang recruitment drive at tinatarget ng recruiters ang internet users sa buong mundo. Sa gitnang silangan, patuloy lumalawak ang mga ekstremista na tila walang hadlang sa pagtatatag ng caliphate. Noong unang bahagi ng 2013, isang 45 anyos na si Sally Ann Jones. Habang karaniwang nagbabrowse si Sally Ann Jones ng mga radikal na Islamic forum sa kanyang computer isang gabi, nakilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Junaid Hussain, isang kilalang hacker at propagandista para sa Islamic State. Isa siyang karismatikong tagapagsalita ng teroristang grupo na matagal nang nanghihikayat sa mga mahihina sa lipunan na sumali sa Islamic State of Iraq and Syria. Maayos ang integrasyon niya sa lipunang Briton kahit kasali siya sa Islamic State at nakatira sa tahimik na suburb ng Birmingham. Kamakailan lang siyang pinalaya matapos ang kanyang papel sa cyber attack laban sa counter-terrorism hotline noong 2012. Sa pagkuha ng bagong miyembro para sa Islamic State of Iraq and Syria, binibigyang diin ni Hussein ang kawalang katarungan sa mga Muslim sa United Kingdom at hinihimok ang mga nakakaramdam ng pagiging laylayan sa kanluran na bawiin ang nararapat sa kanila. Si Hussein, gamit ang dahas, ang naging mukha ng online recruitment ng Islamic State of Iraq and Syria at ang mga extremist forum na dinadalaw niya ang naglapit sa kanya kay Sally Ann Jones. Mabilis silang nagkapalagayan ng loob at naging magkasintahan. Hindi inaasahan na nagkita sila agad sa simula ng kanilang relasyon. Hindi nagtagal na impluwensyahan ni Hussein ang isipan ni Jones na noon ay nanganganib na. Nag-uusap ang dalawa sa voice chat ng maraming oras at sa paglipas ng panahon, unti-unting naimpluwensyahan ni Hussein ang kanyang kapareha tungo sa radikalisasyon. Nagbalik loob na si Sally sa Islam bago nagsimula ang relasyon nila. Pagkalipas ng ilang buwang pagkakakilala kay Hussein, pinili niyang tahakin ang madilim na landas. Isang araw noong huling bahagi ng 2013 matapos ang ilang buwang pagpaplano, umalis sina Hussein at Jones papuntang gitnang silangan. Pinili ni Hussein na sumama sa kanyang mga kasamahan sa Islamic State sa Syria at isinama si Jones ayon sa pahayag ni Jones. Nilinlang si Jones na sumagot sa tanong tungkol sa pagpunta niya sa Syria ng isang mamamahayag ng Sunday Times na nagkunwaring recruit ng Islamic State of Iraq and Syria. Pinakasalan niya si Hussein sa unang araw ng pagdating nila. Pagkatapos magpakasal, gumamit sila ng bagong mga pangalan. Ngayon ay kilala na si Hussein
bilang Abu Hussein al-Britani. At gayon din, ginamit ni Jones ang pangalang Hussein al-Britani. Hindi malinaw ang sumunod na nangyari sa mag-asawa, pero tiyak na naging magulo ito. Naunang dumating sina Jones at Hussein sa Idlib, Syria. Matapos ikasal, tumagal pa bago sila nakarating sa teroristang grupong gusto nila sa Raqqa. Ito ay dahil sa insidenteng naganap pagdating nila kung saan sina Hussein at Jones ay dinukot, kasama ang recruit ng Islamic State of Iraq and Syria na si Abdelmajed Abdelbari. Si Bari, na masigasig gumamit ng social media sa buong panahon niya, ay sumali sa Islamic State at nagpost sa Twitter noong Pebrero 2014 ng isang pahayag. Ako at si Abu Hussein al-Britani ay dinukot at pinahirapan ng mga FSA/IF na basura. Ninakaw nila ang 4 naming Armalite, isang 7mm sasakyan, telepono at pera. Ang Free Syrian Army o Free Syrian Army ay isang koalisyon ng rebelde sa Syria na nabuo noong 2011 bilang pagtutol sa marahas na pagsupil ni Pangulong Bashar al-Assad sa mga nagpoprotesta. Si Sally Ann Jones ang tumugon sa pagkidnap sa Twitter nang palayain ang 3 ng Free Syrian Army noong Agosto 2014, sinabi niya, "Sipi, alhamdulillah, ako at ang asawa ko ay nakarating sa Islamic State matapos maipit ng 7 buwan sa Idlib at ngayon ay namumuhay na kami sa Khilafah." Nakapwesto na sila sa unang balak puntahan sa Raqqa at nagsimula ang mag-asawa ng bagong buhay sa de facto na kabisera ng pinakamapanganib na teroristang grupo noon. Nang makapag-ayos na sina Hussein at Jones sa Raqqa, agad ding nabunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan dahil sa hindi sinasadyang panayam ni Jones sa The Sunday Times. Nagpanggap si Dipesh Gooder na sasali sa Islamic State at nabunyag niya ang tunay na pangalan ni Hussein at Jones na noon ay gumagamit ng alias na al-Britani. Nabunyag din ni Gooder na si Jones ay naging kilalang propagandista ng Islamic State of Iraq and Syria ilang buwan matapos lumipat sa Syria. Isinama rin niya ang bunsong anak niyang si Jojo. Habang si Jones ay naging isang pangunahing tagapag-recruit ng Islamic State of Iraq and Syria, may iba namang plano ang kanyang asawa. Si Hussein ay nakilala sa pagre-recruit at pagsasanay ng mga hacker na magagamit nila sa paglulunsad ng maraming online na atake ng Islamic State. Hindi naglaon, naging kontrobersyal ang mag-asawa sa tabloid media ng Britanya. Ang kwento ng isang puting punk gitaristang babae na tumakas para sumali sa jihadist terrorist cell kasama ang asawang 25 taon, ang tanda ay masyadong mainit para palampasin ng media. Alam ni Jones at Hussein ang kaguluhan na dulot ng pagbubunyag ng kanilang mga pagkakakilanlan, ngunit sinubukan nilang gamitin ito para sa kanilang sariling kapakinabangan. Pareho silang sumikat at naging aktibo sa Twitter, nagbabanggit ng relihiyosong teksto ng aasar ng ibang user at humihikayat sa mga bagong miyembro na pumunta sa teritoryo ng Islamic State sa gitnang silangan. Si Hussein, kasama si Jones sa kanyang tabi, ay nagtatag ng isang grupo na nakilala bilang Legion. Maraming British na miyembro ng Islamic State of Iraq and Syria ang naglunsad ng malaking online recruitment para makahikayat ng mas maraming English speaker na sumali sa Islamic State. Naabot ng Islamic State of Iraq and Syria ang libu-libong internet users sa paraang hindi palihim. Alam ng lahat ang pananamantala nila sa pagkuha ng miyembro pero hindi sila agad titigil. Habang nasa Syria, pinaniniwala ang naging mahalaga ang papel ni Hussein sa pagsasagawa ng maraming tangkang teroristang pag-atake sa Estados Unidos at sa United Kingdom. Naging tagapayo siya ng teroristang si Munir Abdul Qadir at pinayuhan itong huwag pumunta sa Syria. Sa halip, inutusan niya itong mag-kidnap at pumatay ng United States military member.
Nakatakda sanang mangyari ito noong 2015 ngunit naaresto at nakulong ng 20 taon si Abdul Qadir bago maisagawa ang atake. Noong ika-25 ng Agosto 2015 natapos ang buhay ni Hussein nang isagawa ng militar ng Estados Unidos ang isang drone strike sa kanyang kinaroroonan sa Raqqa. Tinamaan ng strike si Hussein habang nasa kotse sa gasolinahan sa Raqqa. Malaking tagumpay para sa koalisyon laban sa ISIS. Ilang beses na ring tinangkang patayin si Hussein matapos mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Madalas niyang ginagamit si Jojo, anak ni Sally, bilang human shield para sa kaligtasan. Nagkasala sina Jones at Hussein sa paggamit kay Jojo. Pinaniniwala ang bihira lang lumabas si Hussein sa publiko nang wala ang bata sa tabi niya. At isa na rito ang araw na napatay siya. Habang unang ginamit ni Jones ang Twitter upang itanggi ang lahat ng ulat tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa, agad din niyang binago ang kanyang pahayag. Marahil nang mapagtanto niyang maaari niyang gamitin ang insidente bilang isang kasangkapan sa propaganda. Muling gumamit ng Twitter si Jones at isinulat na si Junaid Hussein ay napatay ng ayon sa kanya, pinakamalaking kaaway ni Allah, at ngayon ay patay na si Hussein. Lalo pang naging determinado si Jones sa kanyang napakadelikadong desisyon na sumali sa Islamic State at patuloy siyang nagpakalat ng pro-ISIS na propaganda mula sa bago niyang tahanan sa Syria. Ang mga ginagawa ni Sally online ay patuloy na nakakuha ng atensyon ng publiko at media sa Britanya, at si Jones ay hindi nagtagal na napabilang sa most wanted list ng United Nations. Personal na hiniling ni punong ministro David Cameron ng United Kingdom na maisama si Jones sa listahan. Ito ang unang pagkakataon na may isang bansa na isinama ang sarili nitong mamamayan sa listahan ng mga taong konektado sa Islamic State. Diretsahan ang naging tugon ni Sally Ann Jones nang siya ay gawing wanted na babae. Sa Twitter, sinabi niyang ipagpapatuloy niya ang laban sa Inglaterra hanggang dulo. Pinalawak pa niya ang pakikilahok sa pagpapalaganap ng propaganda ng Islamic State. Tinanggap siya ng Islamic State of Iraq and Syria at agad siyang naging pangunahing mukha ng kanilang pandaigdigang kampanya para makaakit ng bagong miyembro. Di nagtagal, natagpuan niya ang sarili na tumatanggap ng mas maraming at mas delikadong tungkulin sa organisasyon, kabilang ang pagiging leader ng lihim na batalyon ng terorista, ang Anwar al-Awlaki Battalion, na ipinangalan sa yumaong radikal na jihadist, at itinalaga si Jones bilang pinuno ng lihim na pangkat ng mga babae. Ngayon, si Jones ang magiging unang taong makikilala ng sinumang babaeng Europeo na nagpumilit sumali sa Islamic State of Iraq and Syria, at pagdating nila sa Syria, siya mismo ang magtuturo at magsasanay sa kanila. Tinuruan ni Jones ang mga babaeng recruit ng Islamic State of Iraq and Syria tungkol sa armas at taktika militar, kahit halatang kulang siya sa karanasan dito. Ang kanyang sinanay, tinawag na muhajirat, ay ginamit sa mga teroristang pag-atake sa kanluran. Sa teorya, sasanayin muna ni Jones ang mga muhajirat sa Syria bago sila bumalik sa kanilang bansa para magsagawa ng nakamamatay na suicide attack. Ayon sa Counter-Extremism Project, posibleng nakapag-recruit si Sally Ann Jones ng daan-daang Briton na kababaihan para sa Islamic State of Iraq and Syria. Mas naging lantad siya sa pagpapahayag ng paniniwala sa Twitter habang tumatagal. Noong 2016, ginamit ni Sally Ann Jones ang social media para hikayatin ang mga babaeng simpatsya ng Islamic State of Iraq and Syria sa Britanya na magsagawa ng mga teroristang pag-atake sa mga lungsod ng London at Glasgow sa Britanya, pati na rin sa buong bansa ng Wales. Ito ay tatapat sa panahon ng pag-aayuno ng mga Muslim na Ramadan na nagdulot ng hindi mapakaling atmosfera para sa publiko, hindi lang sa United Kingdom, kundi pati na rin sa ibang bansa.
kasunod ng patuloy na pag-angat ni Sally Ann Jones sa hanay ng Islamic State of Iraq and Syria. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang asawa, napagpasyahan ng medyang Briton na tawagin siyang White Widow, isang palayaw na dumikit sa kanya hanggang sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi lang pagre-recruit ang tungkulin ni Sally Ann Jones sa Islamic State. Batay sa Korte ng United States, noong tagsibol 2017 naging mahalaga si Sally Ann Jones sa pagplano ng higit 100 teroristang atake sa ibang bansa. Sa kabutihang palad, marami sa mga planong ito ay napigilan bago maisakatuparan. Pero hindi nito napigilan si White Widow na paulit-ulit sumubok. Pareho siyang naging agresibo sa Estados Unidos at United Kingdom. At sa katunayan, naglabas siya ng 3 listahan online ng mga individual sa militar ng Estados Unidos na gusto niyang maging target ng mga teroristang Islamic State of Iraq and Syria. Madalas niyang ipinopost online ang personal na impormasyon ng mga militar at hinihikayat ang mga jihadist na hanapin at patayin sila. Siyempre, ito ay magdudulot ng malaking atensyon mula sa pamahalaan ng Estados Unidos. Di naglaon, naging kilalang wanted na babae siya sa magkabilang panig ng Atlantiko. Habang pinapalaganap ni Sally Ann Jones ang mga listahan ng papatayin at hinihikayat ang teroristang pag-atake sa kanluran, lalo siyang sumikat. Nagsasagawa na ng airstrike sa Iraq at Syria ang puwersa ng koalisyon na pinangungunahan ng militar ng Estados Unidos sa operasyong Inherent Resolve para tuluyang mapuksa ang banta ng Islamic State of Iraq and Syria sa gitnang silangan. Ngayon, ginawa na ni Jones ang sarili niyang target. Nanatili siya sa Raqqa, kabisera ng Islamic State, kahit dumarami ang international na atensyong natatanggap niya. Ang kabisera ay naging pangunahing target ng mga airstrike ng Estados Unidos at ilang kilalang terorista, kabilang si Mohammed Mouazi, na kilala rin bilang jihadi. Si Jan ay napatay sa Raqqa sa mga buwan at taon bago nito. Noong Oktubre ng 2017 iniulat ng British Daily Mirror na sina Sally Ann Jones at ang ngayoy 12 taong gulang na si Jojo ay napatay sa isang airstrike na isinagawa ng militar ng Estados Unidos sa Raqqa. Ayon sa ulat, tinangkang tumakas niya habang nagpapaputok ng misil ang mga drone sa syudad na hawak ng mga terorista. At natapos ang kanyang buhay habang palabas siya ng isang gusali. Ayon sa ulat, bago siya namatay, nagpaplanong lumipat sa Meadin sa silangang Syria. Nangyari raw ito noong Hunyo 2017 pero hindi kailanman nakumpirma ang mga ulat sa pagkamatay ni Jones. Walang na-recover na DNA ebidensya sa lugar ng airstrike matapos humupa ang usok. Kahit hindi na aktibo ang kanyang Twitter account, may maliit na posibilidad na nakaligtas siya sa airstrike at nakarating sa Mayadin. Hindi rin tuluyang nakumpirma ang pagkamatay ni Jojo noong naiulat ang mga airstrike. Binatikos ang paglulunsad sa kanila dahil 12 taong gulang lang ang bata at hindi maituturing na mandirigma. Sa kabila ng sitwasyon, may spekulasyon pa ring sangkot si Jojo sa krimen ni Jones sa Syria, lalo na matapos lumabas ang isyung may video noong 2016. Ipinakita sa video ang 5 batang lalaki na binaril sa ulo ang 5 bilanggong Kurdish. Ayon sa isa sa mga dating kasamahan ni Jones, isa sa mga batang lalaki na ito ay si Jojo. Nang mapansin ang batang lalaki, naglabas ng pahayag si Jones na iginiit na wala sa mga batang ipinakita ang kanyang anak. Sa kabila ng pahayag niya, malakas pa rin ang hinalang pinalaki si Jojo bilang batang sundalo ng Islamic State of Iraq and Syria sa maikli niyang buhay. Dinala siya sa Islamic State bata pa, kaya malamang na-radicalize din siya. Pinagdudahan ang mga ulat ng pagkamatay ni Jojo noong Nobyembre 2017 ng igiit ng mga opisyal sa Syria na buhay pa siya. Maaaring may natitirang miyembro ng Islamic State of Iraq and Syria na naninirahan malapit sa silangang hangganan ng Iraq. Sa kasamaang palad, wala talagang paraan para opisyal na makumpirma ang pahayag na ito sa alinmang paraan. Noong 2000
at 18 napansin ng mamamahayag na si Dipesh Gupta habang nagpapanggap bilang recruit kay Jones na nakausap niya ang isang mapagkakatiwalaang source na nagsabing 99% siguradong patay na sina Jones at ang anak niyang si Jojo. Isa pang source mula sa British Islamic State of Iraq and Syria terorista na si Alexander Coty, na kilala rin bilang Jihadi George, ang nagsabing nakatakas na si Jones mula Raqqa noong panahon ng airstrike na di umano'y pumatay sa kanya. Ayon kay Coty, nanirahan siya sa Mayadin noong 2017 ngunit napatay siya sa pambobomba ng gusali ng gobyerno noong Mayo 25. Habang itinuturing na terorista si Jones, ilang non-profit na organisasyon ang kumondena sa desisyon ng militar ng Estados Unidos na magsagawa ng airstrike na pumatay sa kanya. Sabi ng International Committee of the Red Cross, maaaring hindi natugunan ni Jones lahat ng pamantayan para ituring siyang opisyal na miyembro ng Islamic State of Iraq and Syria. Ngunit nauuwi ito sa ideya na dahil hindi siya tuloy-tuloy na lumahok sa labanan at hindi siya mismong umatake, maaaring hindi ethical ang kanyang pagpatay. Pinagtibay rin ito ng Amnesty International, isa sa mga nangungunang organisasyon para sa karapatang pantao sa mundo, na binanggit na ang pagpatay kay Jones, pati na rin sa kanyang anak na si Jojo, ay kaduda-duda sa mata ng batas. Maraming organisasyon, pati na rin ang publiko at pamahalaang kanluranin na tinakot niya ay hindi sumang-ayon sa mga pananaw na ito nang inanunsyo ang airstrike. Sa kabila ng kontrobersya at mga haka-haka sa paligid ng kanyang pagkamatay, mukhang malamang na napatay nga si Jones sa airstrike sa Raqqa noong Hunyo 2017. Ang dating aktibong Twitter account niya ay agad naging inactive matapos ang ulat ng pagkamatay niya at wala nang balita mula sa kanya. Matapos ang tuluyang pagbagsak ng Islamic State sa Baghuz, Syria noong 2019, ang kanyang pagkamatay ay nagmarka ng pagtatapos ng nakakatakot na mga bunga ng radikal na pagre-recruit sa United Kingdom. Ngunit hindi lang siya ang nahatak ng impluwensya nito. Kapansin-pansin, si Sally Ann Jones ay hindi rin nag-iisang jihadist na nagbagong loob na tinawag ng media bilang White Widow. Si Samantha Luthwaite mula sa Banbridge sa County Down ng Northern Ireland ay isa pang British na nahatak ng baluktot na pamamaraan ng mga ekstremistang recruiter. Sumali siya sa militanteng grupong Islam na Al-Shabaab sa Somalia noong late 2000s o early 2010. Nagpalit ng relihiyon si Luthwaite sa Islam sa edad na 17 at ginamit ang pangalang Sharafia Luthwaite na naging bahagi ng kanyang buhay bilang ekstremista. Noong 2010, nakasentro rin sa pag-aasawa ni Luthwaite ang kanyang paglapit sa ekstremismo. Nakilala niya online si Jermaine Lindsay, isang radikal na Islamista, at pinakasalan noong Oktubre 2002. 3 taon ang lumipas, pinasabog ni Lindsay ang sarili sa London ikapito ng Hulyo terror attacks na tumarget sa tren mula King's Cross papuntang Russell Square. 26 na sibilyan ang namatay sa kanyang ginawa at si Luthwaite, na itinangging alam ang plano, ay iniulat na nawawala si Lindsay pagkalipas ng 6 na araw. Noong panahong iyon, siya ang ina ng 14 buwang gulang na anak ni Lindsay at nagdadalang tao sa kanilang anak na babae. Ibinenta ni Luthwaite ang kwento ng teroristang pag-atake ng kanyang asawa sa tabloid na pahayagan at siya ay nakatanggap ng batikos dahil dito. Matapos mamatay si Lindsay, nakilala ni Luthwaite si Habib Saleh Ghani, isang Pakistani na miyembro ng Al-Shabaab. Lumipat siya sa Kenya noong 2007 at pinaniniwalaang pumunta sa Somalia. Pagsapit ng huling 2000s, nagduda ang pamahalaan ng Britanya at Kenya na sangkot si Luthwaite sa terorismo. Pagdating niya sa Somalia, lalo na pagsapit ng early 2010, naiuugnay na ang pangalan niya sa serye ng malalaking pag-atake. Noong Hulyo 2012 si Luthwaite ay isa sa mga pangunahing suspek sa pag-atake ng granada
sa isang bar sa Mombasa, Kenya. Buwan bago iyon, habang may pag-atake, nanonood ng Euro 2012 football ang mga tao sa bar nang sumabog ang granada, na pumatay ng 3 at nasugatan ang 25. Isang babae na tugma ang itsura sa kanyang paglalarawan ang nakita na umaalis sa bar bago sumabog ang granada, at matindi ang hinala ng pulisya na sangkot si Luthwaite. Noong Setyembre 2013, muling tinukoy si Luthwaite bilang isa sa mga teroristang pinaghihinalaang may kinalaman sa isang pag-atake sa Westgate Shopping Mall sa Nairobi, Kenya. Sa insidenteng ito, 4 na armadong lalaki ang pumatay ng 71 at nasugatan ang 200 sa mall. Bagamat inaangkin ng Al-Shabaab na ang pag-atake ay gawa ng mga kabataang lalaki, may hinala ang media na posibleng kasama si Luthwaite sa pagpaplano. Dahil sa kanyang mga ginawa at pagkamatay ng asawa sa teroristang pag-atake, tinawag siya ng media na White Widow. Matapos ang kanyang mga nagawa noong 2010, matagal siyang nawala sa balita hanggang 2022. Akala ng tiyuhin niya ay patay na siya. Pero may mga chismis na nagtatago raw siya sa Somalia o Tanzania. Bagamat hindi konektado si Luthwaite sa Islamic State, marami pang ibang Briton na nagbalik loob sa Islam ang naging kasapi nito. Isa sa kanila si Tarina Shakil, isang babae na kalaunan ay nahatulan dahil sa pagpunta sa Syria upang sumali sa Islamic State of Iraq and Syria. Nakababahala, maaaring si Sally Ann Jones mismo ang humikayat kay Shakil na sumali sa mga terorista sa Syria. Napatunayang may komunikasyon na ang dalawa bago dumating si Shakil sa gitnang silangan. Na-radicalize din siya ni Fabio Pocas, isang Portuguese na mandirigma ng Islamic State of Iraq and Syria na responsable sa pagplano ng mga pagdukot at pagbitay ng mga bilanggo sa Islamic State. Ngunit ang kwento ni Shakil ay nagtatapos sa isang kakaibang paraan. Lumipat si Shakil papuntang Syria mula East Midlands Airport, United Kingdom, dumaan sa Turkey noong Oktubre 2014. Kasama niya ang bagong silang niyang anak at sinabi sa mga kaibigan na magbabakasyon siya sa tabing dagat pagdating niya sa teritoryong kontrolado ng Islamic State. Nagpadala siya ng mensahe sa kanilang bahay para sabihing hindi na siya babalik sa Britanya. Sa halip, sinabi niyang papatayin ang mga tumalikod sa Islam at mamamatay bilang martir. Inilarawan niya ang paglalakbay bilang jihad at hinikayat ang iba na lumaban sa Islamic State of Iraq and Syria, kasama siya sa pagpatay. Naglagi rin siya sa Syria, sa loob ng Raqqa, at madalas siyang mag-post ng mga larawan online na nagpapakita sa kanya na nakapost kasama ang watawat ng Islamic State of Iraq and Syria. Ang kanyang anak ay na-brainwash din ng mga ekstremista at lumitaw online na hawak ang isang Armalite, 47 na rifle habang nakasuot ng balaklava ng Islamic State. Sinabi ni Shakil na agad niyang naramdaman ang pagkakamali ng pagpunta sa teritoryo ng Islamic State of Iraq and Syria. Tinangkang kontakin ng pulis, pero sa Islamic State walang tutulong sa kanya. Sinamantala niya ang pagkakataon na umalis ng Raqqa sa gitna ng airstrike ng koalisyon at tumakas pabalik sa dinaanan niya. Nag-abot siya ng suhol sa taxi driver para dalhin siya sa hangganan ng Turkey at Syria at sumuko sa mga gwardiya ng Turkey na sumalubong sa kanya. Ligtas siyang inilipad pabalik sa Heathrow, United Kingdom at agad inaresto pagdating. Una, sinabi ni Shakil sa pulis na siya ay dinukot ng Islamic State of Iraq and Syria. Itinanggi niya ang paratang na tinuruan niya ang anak ng Islamic State propaganda. Gayunpaman, may sapat na ebidensya na nagpapatunay na siya mismo ang kusang loob na naglakbay papuntang Syria. Nakita ng korte ang mga larawan niya na may hawak na rifle at bandila ng Islamic State of Iraq and Syria. Sa huli, siya ay hinatulan ng 4 na taong pagkakakulong dahil sa pagiging miyembro ng Islamic State at sa paghikayat na magsagawa ng mga gawaing terorismo. Pinuna ng hukom si Shakil sa pagsisinungaling sa paglilitis at sa pagtatangkang turuang maging terorista ang kanyang anak. Nakulong si Shakil hanggang 2018 at mula noon ay nagsalita na siya laban sa kanyang mga dating ginawa.
Noong 2021, sinabi niyang pinagsisisihan niya ang pagpunta sa Syria at nahihiya siya sa kanyang ginawa noong kalagitnaan ng 2010 sa krus. Nagpanayam siya sa dokumentaryong ITV na tarina pagbabalik mula sa Islamic State of Iraq and Syria at naging aktibo sa social media matapos makalaya. Bagamat natalo na ang Islamic State ng mga puwersa ng koalisyon, nananatili pa rin ang banta ng radikalisasyon. Si Sally Ann Jones ay manipulatibong ahente ng terorismo na tinutarget ang pinakamahihina para mahikayat silang sumali. Dahil sa matinding panganib ng kanyang buhay, ang kanyang online na presensya ay humikayat ng daan-daan na magsimulang muli kasama ang pinakamapanganib na teroristang organisasyon sa mundo. Ang kanyang mga desisyon ay nagdulot ng matinding babala sa publiko ng Britanya. Taon-taon, nasa 7,000 hanggang 9,000 katao ang inirerekomenda sa PREVENT program ng United Kingdom na layong tukuyin at pigilan ang banta ng radikalisasyon sa anumang anyo. Sa buong bansa, binigyang diin nila ang pagtukoy ng mga palatandaan ng radikalisasyon bago ito mangyari. Kasama dito ang pagmamasid sa biglang pagbabago ng ugali ng mga malalapit sa iyo o basta pagbabantay sa kahit sino. Ang karahasan sa politika ay may iba't ibang pinagmumulan at paksa na nagdudulot ng radikalisasyon sa mga tao ngayon. Mahalagang tumingin lampas sa Islam kapag tinutukoy ang mga maaaring mapanganib. Ang buhay ni Sally Ann Jones ay sumasalamin sa isa sa pinakakilabot na yugto ng Islamic State na buti na lang ay hindi tumagal. Bagamat malamang na nagtapos ang kanyang buhay noong 2017, nagsisilbi siyang hindi komportabling paalala na walang sino man ang ligtas sa mga kuko ng radikalisasyon kapag tama ang mga pagkakataon. Salamat sa panunood ng video natin ngayon. Kung nahanap mong kapaki-pakinabang ito, paki-like o mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang lahat ng aming nilalaman, mula pananaliksik, script, pag-edit at narration ay gawa ng tao at walang AI na ginamit. Kaya kung gusto mong suportahan ang aming channel, mag-subscribe ka na at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kapag may bagong Wars of the World na video. Salamat sa panonood.